Ito mga sir, mayroon tayong unit na Click 160. Ayan, mag-overhaul tayo kasi magpapalit tayo ng block saka sigunyal assembly kasi nung time na nasira itong unit ni sir na Click 160, wala pa daw mga pisa ng sigunyal. At ang nilagay na sigunyal dyan mga sir, yung mga aftermarket, na mas mahal pa nga yung aftermarket nito mga sir compare mo dun sa stock na na sigunyal. Tapos merong remedyong ginawa or niribor yung kanyang block naman, tapos porting yung kanyang head. Kaso nga lang kapag umaandar yung motor, sobrang lakas sa gas, tapos makalampag yung tunog ng motor, hindi siya tunog connecting rod, yung tunog niya parang alam niyo yung bearing sa kabila na maluwag, ganun yung tunog dito. Kasi alam niyo naman si Click 160 or si ADB 160, PCX 160, same lang kasi makina niyan. Iba yung bearing sa may side ng magneto, parang knuckle bearing style yung kanyang bearing. Dito iba na yung bearing na ginamit, parang sa mga click lang, kaya masyadong maingay lalo pag bumibiri. Tapos muusok yung kanyang muffler. Hindi ko na sa inyo na ipakita, na iparanig kung ano yung naging problema nito para hindi na umaba yung pakita ko na sa inyo after natin makalas yung makina or mapaghiwalay yung makina sa yung chassis. Yan, kahit pa paano hindi naman ito ganun kahirap tanggalin kasi yung kanyang ECU mga sir, si PCX 160 ECU nila nandito sa ilalim ng tangke. Pag si PCX ADB nasa unahan, kaya obligado kakalasin dito. Si 160 na Click andito na siya, kaya hindi mo na kailangan baklasin to. Tanggalin mo na yung upuan saka yung dito para makita mo yung ito to. Yan. Pag natanggal mo yan, siyempre matik matatanggal na to. Basta tanggalin mo lang yung brake cable at yung mga sensor na nakadikit sa ECU to stator. Yan, lahat ng sensor, throttle body, yan tatanggalin yan. Hindi naman kayo malilito dyan dahil hindi naman pare-parehas yung sakit nila at color coding naman yan. Paghiwalay muna natin, tapos may focus tayo dun sa makina kung ano yung nilagay na aftermarket na sigunyal at yung block na ginawa. Ito naka porting na to, yan, porting yan, tapos naka injector na rin siya, siguro mga 200cc siguro yan na injector kasi 160 to hindi ko lang sure. Yan, paghiwalay muna natin itong makina sa yung chassis. Yan, ito yung kanyang makina. Yung chassis, nilabas muna natin para hindi masikip sa loob. Ito na yung wawalwalin natin. Maluwag yung magneto. Sige. Dami sa vlog yan. Sige. Parang kalawang na yata yan. Ibon na yan. Patingin, sira daw yan sablay. Maluluwag. Hindi ginamitan ng torque wrench yan, kaya maluluwag. Buti nga hindi nag-overheat. Ayan, yung valve packet nya iba na, naka 59 nya, 62. Halos kunting-kunti lang yung laki nyan. Palit yan, black. Pero yan, okay na yan. 14 yan naka-port yan. Pero walang kaso yan. Yung sigunyal saka yung black set. Wala Laki. Nakanakayan. Kaya lakas ang usok niya. Ano, gas-gas na gas-gas. Kaya mausok. Sige, kaya mo dyan.
Tapos ito yung kanyang piston. Kapag packet yan. Oo. Ni ano pa yan eh. Kinalikot pa yan. Sige. Tapos ano naman lang. Yung side naman. Sige ito, hindi yung ginamit. Marami yan. Dami yung kulang. Hindi, nandito yung panilyo kasi hindi ginamit yung ano. Cover. Nakabalik yung cover. Hindi nakasunod. Hindi ako kanyo. Ha? Ayan, tagalan natin. Ayan, ang lakas ng alog nung ano, sigunyal. May alog to. Kasi hindi tugma yung bearing na ginamit. Tapos ayan, magrasa. Mamaya, pakita ko sa inyo kapag kakakalasin natin isang crankcase dun sa kabila. Dapat, napakahirap dapat tanggalin yan mga sir. Pero pagka sumama yan, matik kalampag talaga yan. At yun yung sinasabi ko kanina na kalampag kapag tumatakbo or nakaminor lang. Yan, kulang ito mga sir ng crankcase bolt. Yan, dapat hindi sasama yung sigunyal. Sige, tira eh. Kakaiba yung sigunyal niya, no? Lock na ano. Ha? Wala yung lock ng sigunyan. Yan ang wala. Yan, wala yung ano nito. Yung sa standard kasi na sigunyal natin mga sir, mayroong lock dun sa may bearing. Sige, tanggalin mo. Pakita ko sa mamaya. Yung ring ito, marami. Yan, tapos yung o-ring. Yan, o-ring dito, dapat mayroon. Yan. Isa rin sa wala. Kaya hanapan na lang natin. Kaya nakakalog mo siya ng ganun. Okay? Ito yung dalawang lock. Pati yung ano. Yung kanya. Lock sa bearing yan eh. Ito niya. Dabig mga walang pisa nito mga sir. Yan, ito yung sigunyal na nilagay nila mga sir. Parang ano, MTRT. Parang kunyata to. No? Parang mas maliit ata. Mas maliit ata yung bayag niya. Kasi sa stock kasi mga sir, mas malaki. Malaki siya. Ito, maliit. Tapos ayun, laki ng play. At kapag tumakbo to, kalampag, tapos yung bearing na to, sa original, natatanggal yung pinaka-cone, naiiwan lang yung bearing doon sa loob. Ayan, tanggalin natin. Tapos wala yung lock dito. Wala yan dyan. Putik na dito. Yan, ito yung papalitan natin mga sir. Kasi masyadong kalampag. Ano yun? Tapos wala yung lock dito. Lock ng bearing yun. Ayos to. Paiba yan. MTRT. Long time daw na yan mga sir. Wala daw mabiling original na sigunyal. Kung mga nakaraan taon, marami na akong in-overhaul nito mga sir. Mga sigunyal din. Mahirap din man naman talaga totally maghanap kasi nga tinatago para tumaas yung presyo. Wala mga ginagawa ng iba. Yeah, yung papalitan natin, black seat. Tapos yung sigunyal assembly. Okay, papalitan natin. Wala lang dito. Tapos hugasan natin ng gasolina to para malinisan. Tapos valve seal, palit. Sige, linisan mo na para ikabit natin yung bago. Okay, ito, nalinisan na natin. Isasalpak na natin yung bagong sigunyal natin. Ito yung sigunyal, saka yung black. Okay, ito na. Ayan yung sigunyal ng mga sir. Nagkakahalaga po ng 7.2 yung kanyang assembly. Kasama na yung bearing done. Ayan. Yung bearing nito mga sir, compare mo dun sa nilagay. Yung bearing na stock nito, mayroon siyang kanal, parang ganito. Sa mga 150 or 125 na click, wala silang kanal na ganito. Exclusive lang talaga ito. Sa mga 160, kasi mayroon siyang lock. Kaso nga lang, wala yung doon, wala yung nut. Wala yung tornilyo pala. Yung squad lang mayroon. Ayan, yan yung bago natin sigunyal. Ayan, mas malaki.
Kaysa dun sa nilagay, parang maliit lang siya. Ito malaki oh. Ayan, lubog mo natin yung bagong bearing natin. Yung may kanal mga sira dun sa ilalim yan, dito sa ilalim. Ganun nyo. Eto na, nailubog na natin. At ito nga siya sabi ko, yung kanal dapat sa loob. Ito. Tapos paiinitin natin yon 15 to 20 minutes katagal. Kasi nga medyo makunat to mga sir. Hindi siya tulad ng mga click na saglit init mo lang, salpak na agad. Dito sa sa mga 160, medyo may katigasan po yun mga sir. Hindi siya basa-basa talaga. Kaya painitin nyo na mabuti. Okay na, painitin natin sa loob ng 15 minutes to 20 minutes. Medyo may katagalan kasi nga yung gamit nating butane. Kaya hindi man karong na init na init. Okay, painitin mo natin. Ayan, lulubog na natin. Kasi yung naglulubog na kasi mangot. Nakaamoy ng utot. Matigas pa. Ganoon talaga mga sir pagka medyo kulang pa sa init. Ayun nga, hindi basta-basta may papasok. Kaya dapat painiting mabuti. Kasi hindi natin pwedeng pukpukin. Dahil bago yung sigunyal. Kaya kailangan painitin muna natin. Okay. Pantay ang kamay. Ayun. Ayan, isalpak natin ng swabing-swabe. Kaya obligado, kailangan talagang painitan ng mabuti para maisalpak natin ng buo yung sigunyal nang hindi na natin kailangan pang pukpukin. Ayan, tapos palamigin muna natin. Lagyan ng sealant, yung dowel, tapos ilalagay natin yung isang crankcase nya. Okay, ito mga son, nalagay ko na yung crankcase na kabila at nalagay ko na rin yung sealant, yung dowel andyan, kabilaan. Susunod naman natin ilalagay yung gasket. Sunod natin yung gasket, piston, yan yung bago natin, 4 na valve seal. Sa valve seal pala mga sir, huwag nyo pong kakalimutan na ang kulay ng valve seal nito ay brown. Brown ba o itim? O kakulay mo pala. Brown. Brown kakulay mo. Okay. Hindi nyo pwedeng gamitin si pang ADB, pang P6 na 150 sa 160 kasi mag-uusok po yan mga sir. Maliit po si 160, maliit yung valvula nila. Baka mamaya magamit nyo yung green kasi yung sa mga 150 green yung valve seal nila. Baka mamaya magamit nyo po yon, uusok po siya. Ayan, bali madudubli yung trabaho nyo dyan. Ayan, 4 dapat yan. Sunod natin tong si gasket muna, tapos yung piston ring, back to stock tayo. Amoy mo ko, amoy gasolina. Ayan, ito mga sir yung gasket nya. Diba? Ito, lata po yung gasket nyan. At dowel pin dapat andyan para hindi ma-deform yung ating block at hindi kaagad kakayurin or uusok. Okay, ito na yung piston nya mga sir. Na-arrange ko na rin yung piston ring. Yan yung stock nya. Tapos lalagyan natin ng langis para ipasok natin yung block. At nalagay natin yung mga timing chain, cylinder head. Ayan, cylinder head. Kaya nire-grinding compound pa natin para maglapat yung valvula to dun sa valve seater niya para walang loss compression. Okay, ito naman yung bago natin block. Ayan. Ito galing yan. Okay, goods na goods. Ayan, kapal ng balot. Ayan, sapak natin dito. Ayan, salang ko rin yung bagong block sa piston. Dapat sa aggregate nyo, ginawa ko paikis naman. Pag per valve, ginagawa ko lagi dyan, paikis yung gap ng ring. Pag 2 valve, side by side naman. Dito, saka dito naman. Pagka 2 valve, pagka 4 valve, dito yung gap sa gitna, saka dito. Yung mga oil ring dito, saka dito. Ayan, yung dowel, dalawa. Tapos, ito, susunod natin. Pero isusunod pa natin yung guide. Ayan, nalagay ko na rin yung gasket. Kapag bago, huwag yung lalagyan ng beta gray or kahit anong sealant.
basta bago. Gusto nyo, lagyan ng langis, pwede yan. Tapos guide, up and down, timing chain. Yan, lagyan natin. Kulang lang dito yung oil pump, yung kanyang gear, tapos yung kunya at cylinder head. Nabuhan natin yung cylinder head na nilogrinding compound, tapos nakatatlong banlaw tayong gasolina. Iiwasan natin yung marami pang dadamayin pagkasi grinding compound ng hindi nalinis ng mabuti. Tapos valve seal, 4 na valve seal nilagay na natin. At ito, sasalpakan natin para may lagay natin itong butso. Tapos valve clearance nyo na. Huwag nyo nang antayin i-valve clearance pa kapag nakakonect na dun sa chassis, kasi napakahirap mag-tune up dito o mag-adjust ng valve clearance. Gagawin nyo, salpak nyo muna dyan, nagpitan nyo muna, tapos saka nyo sukatan ng valve clearance. Kasi magbabago yan, parang Honda Beat na binalve clearance mo na nang hindi mo pa kinakabit dyan sa makina, at nung kinabit mo na, tukod na siya. Parang Honda Beat yan. Baka malito kayo dyan, magugulat na lang kayo ba't ayaw umandar. Siyempre yung timing natin, dyan ako kumuha. Tapos merong guide, yan, at guide din dito yung yan kanal, yun dapat para pag pinaandar nyo siya, start agad siya. Yan, ito na mga sala, napatayan na natin, nabalikan natin yung kanyang CVT, stator, salpak rin natin yung magneto, radiator, para may salpak na natin sa chassis. Kasi meron pa tayong gagawing i-ubor na ADB na 150, crank sigunyal din yung problema, tapos PCX na 160 din, yung ating isusunod na gagawin. Yan, gagawin ko ng content yung mga yon. Okay, nabuhan natin yung makina, lalagyan na rin natin ng langis, kulang na lang yung kulang dyan, at ito na, pagsasamayan natin yung kanyang chassis saka yung makina para makauwi na rin si sir, kasi ayan, yung pinto natin gabi na, at meron pang ADB na kaklasin namin yung kanyang makina, yung overtime na naman namin, tapos PCX pa. Ito na, pinagkasama natin yung makina sa yung chassis, ikakabit muna natin. Ito mga, so nag-back test din tayo ng injector, kaya kung sakaling mag-upgrade kayo ng makina, yung injector nyo, huwag nyong iiwan, tago nyo, kasi kung sakaling magbalik loob kayo sa stock, ay pwede natin ilagay uli yung stock nya. Ito na mga sir, maandar na si Click 160. Parang kargado pa rin yung kanyang andar dahil sa pipe. Tapos sinabayan pa ng vibration nito. Yan, pero tahimik na yung makina niya. Ayan. Yan. Hawakan mo yan. Ayan, tahimik na. Naka-pipe na lang siya. Pero mas maganda kung ibabalik sa stock pipe para tumagal yung buhay ng motor. Kasi purpose lang din naman natin sa motor natin. Matuloy naman na to pang service. Patuloy naman to yung stock pipe yung stock pipe nito mga sir, kaya naman tabakbo ng 120. Nakadepende lang sa driver. Hoy. Pao, di na balik. Clip. Okay. Ayan, ilagyan natin ang coolant.
At syempre, papainitin mo rin ng konti o pasisinguin natin nang nagbubuhos tayo ng kulan. Tsaka ina-obserbahan din natin yung linkage. Okay, ito mga sir, pinabalik na natin yung upuan at na-diagnose na rin natin, na-reset na rin natin, kaso kailangan niya pa rin itong parimap kasi galing karga. Yan, tahimik naman yung makina, bukod lang doon sa tunog ng 5, medyo ano yun na, pag naka 5 parang tulog kargado, pero tahimik na yung makina niya mga sir. Yan, ito yung singo niya na nakalagay na aftermarket mga sir dito sa PCX, ay ano pala, Click 160. Ito yung pinalitan natin, 10,000, bali 11,000 kasama yung bearing, napakamahal pa sa stock. Tingnan mo sa labas. Okay, yan, tapos na tayo mga sir. Bago-bago pa itong mga sir, kilometer pa lang nito ay 582. Batang bata pa naman dahil lang sa ano, sa overheating. Tapos hanggang sa wala daw silang makuha ng original na sigunyal, kaya napunta sila sa ano, sa aftermarket, kaya doon dumagdag yung gastos uli.